mental, physical, maging pinansyal na bagyo. Mararanasan natin yan. Lahat ng klase ng bagyo. Pero ang mahalaga ay malakas man ang ulan, maganda naman ang flood control ni Lord. Amen. Hindi tayo babahain. Tulad tayo ng mga agila na iibabaw sa mga bagyo. At mararanasan pa rin natin yung bagyo, makikita natin yon. Pero masisigurado natin kapag tayo ay nasa Panginoon, hindi tayo madadala ng kung anumang unos ng buhay natin. So kaninang umaga, I appreciate po yung mga dawn watcher natin na nagpunta dito. Salamat sa inyo. May emergency lang po kaninang umaga. At kailangan bigyan din ng pansin kasi lagi naman, sabi ko nga laging, yung mga nasa church yung nabibigyan ko ng pansin kasi nga, kapag hindi ko ginagawa yung typical na ginagawa ko bilang syempre, number 1 ministry, bilang asawang lalaki, madalas nasa simbahan ako, tapos doon ako nag-aabang ng mga tao na matutulungan at may encourage or mabibless. Kaya yung mga hindi masyado nasa simbahan ay hindi ko na-reach out. Pero kanina ay meron magandang pangyayari naman ng buong gabi at nawa ay sa simpleng pakikinig o pagtanggap sa isang kapatid na may malaking pinagdaraanan ay magdulot sa kanya na malaking epekto sa kanyang pananampalataya. So, pasensya na po kung wala ako kaninang umaga. At babawi ako next week. So, salamat po sa buhay ninyo. Okay, kaya tayo nandito ngayon dahil sa kapangyarihan ng panalangin ng iilan, kung bakit tayo mismo minsan gusto na natin sumuko, pero may ibang hindi pa sumusuko para sa atin. Amen? Salamat sa Panginoon. At yun ang advantage natin na tayo ay may church. You don't need to fight it alone. Alam mo, may kasama ka. At kahit na minsan ay hindi mo na makita ang suporta o ang tulong ng church, hindi naman magbabago ang katotohanan na lagi naman nandyan ang tulong ng ating Panginoon. Amen? So, ngayong hapon, lahat naman tayo ay nakatayo sa biyaya ng Panginoon. At sabi ko nga, kaya tayo may gawain because of, syempre, the work of the Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi mo sa katabi mo, salamat. Salamat sa iyo at ginamit ka ng Panginoon. Before we start, let's read Revelation chapter 15 and 16. Basahin natin ito sa salitang Tagalog na pinakamadali nating maintindihan. Ito ay ang salita ng Diyos na Bible. One of the best Tagalog version ng Bible. So dito, mababasa natin yung 7 saro o golden cup na nagpapakita o nagsasalarawan ng puot o galit ng Diyos. So basahin muna natin. Again, you don't need to react right away. Just need to read, accept, and believe in the Word of God. At hayaan mo si Holy Spirit mag-work out sa iyong encounter. May I call one para magbasa ng word na ito. Ayun, salamat sa volunteer. Tayo ka dito. May ubo eh. Di ba ubo yun? Sigurado ka. Gano'n agad eh. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Erickson. Nabe-bless tayo. Ito, siya na po ang bagong muka ng INC. ICF pala. Sampo. Basahin mo ng buka. Gandahan mo ha. Ang panghuling mga salot. Isang kagilas-gilas sa tandang Assist na kita, sir. Salamat po. Ang panghuling Ang panghuling mga salot. Isa pang kagilas-gilas na tandaang nakita ko sa langit. May 7 anghel doon na may dalang 7 pangsalot. Iyon ang panghuling mga salot na ipapadala ng Diyos bilang parusa sa mga tao. At nakita ko ang parang dagat na kasinlinaw ng kristal na may nagliliyab na apoy.
Ang, pang, ang panghuling mga salot. Isa pang kagilas-gilas na tandang nakita ako sa langit. May 7 anghel doon na may dalang 7 pangsalot. Yun ang panghuling mga salot na ipapadala ng Diyos bilang parusa sa mga tao. At nakita ko ang parang dagat na kasinlinaw ng kristal na may nagliliyab na apoy. Nakatayo roon ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa imahe na ito. Hindi sila nagpatatak ng numero na simbolo ng pangalan ng halimaw na iyon. May hawak silang mga alpa na ibinigay sa kanilang Diyos. Umaawit sila ng awit ni Moises na lingkod ng Diyos. Na siya ring awit ng kordero, ito ang awit nila. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahanga-hanga ang inyong mga gawa. Kayo ay makatarungan at makatotohanan. Kayo ang hari ng mga bansa. Sino ang hindi matatakot sa inyo, Panginoon? Sino ang hindi magbibigay luwalhati sa inyong pangalan? Kayo lamang ang banal, lalapit at sasamba sa inyo. Ang mga tao sa lahat ng bansa, sapagkat nakita na ng lahat ang matuwid ninyong gawa. Pagkatapos nito, nakita ko na bumukas ang templo sa langit. Ang toldang tipanan, kung saan nakalagay ang kautusan, at mula roon sa templo ay lumabas ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng malinis at kumikinang na damit na gawa sa lino at may gintong pangmingkis sa kanilang dibdib. Ang isa sa 4 na buhay na nilalang ay nagbigay sa 7 anghel na tig-iisang sisidlang ginto na puno ng mga parusa ng Diyos. Nabubuhay magpakailanman. Napuno ng usok ang templo dahil sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. At walang makakapasok doon hanggat hindi pa natatapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. Ang mga sisidlan ng galit ng Diyos. Mula roon sa templo ay narinig ko ang malakas na sigaw na nag-uutos sa 7 anghel. Humayo na kayo at hibus ang 7 sisidlang naglalaman ng puot ng Diyos sa mundo. Kaya humayo ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng kanyang sisidlan. At nagkaroon na masasakit at napakadidiring mga sugat ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahe na ito. Ibinuhos ng 2 anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat. At ang dagat ay naging parang dugo na patay na tao. At namatay ang lahat ng buhay na ninalang sa dagat. Pagkatapos, binuhos ang 3 anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa mga ilog at mga bukal. At naging dugo ang lahat ng mga ito. Narinig ko sinabi ng anghel na katiwala sa tubig, "Makatarungan po kayo, o nag-iisang banal. Kayo ang Diyos noon, at kayo rin ang Diyos magpahanggang ngayon.
Matuwid at totoo ang inyong mga hatol, sapagkat pinadanak nila ang dugo ng mga hinirang at inyong mga propeta, kaya dugo rin ang papainom ninyo sa kanila. Ito ang nararapat na ganti sa kanila. At narinig kong sumagot sa altar, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tama at matuwid ang inyong hatol sa mga tao. Binuhos ng ikaapat na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa araw. At pinahintulutan ang araw na pasuin ng mga tao sa apoy nito. Napaso nga sila dahil sa matinding init at nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. Sa kabila na ito, ayaw pa rin nilang magsisi at talikuran ng mga kasalanan nila at papuriin ng Diyos. Binuhos ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang sisidlan na trono ng halimaw at nagdilim ang buong kaharian nito. Napakagat dila ang mga tao dahil sa hirap na dinaranas nila. Tumanggi pa rin silang pagsisiyan at talikuran ng kanilang kasalanan. At sa halip ay sinumpa nila ang Diyos na kalangitan dahil sa mga itinitiis nilang sakit at sugat. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang mga haring mula sa silangan. At may nakita akong 3 masasamang espiritu na parang mga palakang lumalabas mula sa bibig ng dragon, mula sa bibig ng halimaw, at mula sa bibig ng mga bulang propeta. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari ng mundong upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos. Pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayong mabuti! Darating ako tulad na magnanakaw. Papalad ang taong nagbabantay at hindi naguhubad ng kanyang damit. Para sa pagdating ko ay hindi lalakad sa hubad at hindi mapapaya sa mga tao. At pagkatapos ay tinipon nila ang mga hari sa isang lugar na kung tawagin ay Armageddon sa wikang Hebreo. Binuhos ng ika-7 anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin. At may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo. Naganap na ang lahat! Pagkatapos kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ng napakalakas. Hindi pa nagkakaroon ng ganun kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao sa mundo. Napakalakas ng pag-inig na iyon. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa 3 at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa dakilang Babylonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos. Dahil sa matinding galit niya, naglaho ang lahat ng isla at naging patag ang mga bundok. Inulan ng mga taong na malalaking tipak ng yelo na tumitimbang na 50 kilo at bawat tipak hanggang sumpain ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Brother Erickson. Actually, nung una, tatawa ako, pero ako pa lang nakakatawa, no? I appreciate how he reads it. Na-justify naman niya. Nabigyan niya ng kabuluhan ng pagbabasa. At yan po yung ating pag-uusapan. Maaaring pagtatapos ng patungkol dito sa bagay na ito. At habang binabasa natin ito, tulad ng ating nabanggit last week, how did you receive it? Paano ba natin ito natanggap? Kung last week ay napag-aralan natin patungkol sa galit ng Panginoon, ano ba yung naramdaman natin? Is still the same way how we understand the wrath of God? At kung paano mo siya naintindihan last week, maaring iba na siya sa pagtanggap mo o pananaw mo kapag na-encounter mo siyang muli. Kung tatanungin kita, nung binabasa natin yung itong 7 perpektong salot mula sa puot ng Panginoon para sa mga makasalanan tao, ano ang ating naramdaman? It's a common thing na matakot. Normal yon. Hindi pwedeng hindi ka matakot. Siyempre, somehow, it should
move our hearts na, wow, ganyan magalit ang Panginoon. At kung iisa-isahin nga natin, in a simple term, itong 7 perpektong puot ng Diyos ay una, ay pinakalat ng Diyos ang sakit sa balat. So, mga galis o talagang walang gamot na mga sakit. At pagkatapos siya ibuhos yun, lahat ng tao sa buong mundo, puro sugat, binuhos naman yung ikalawang saro. At ang ginawa ng Diyos ay ginawa niyang dugo ang dagat. Literal. At sabi, killing every living creature. Ganyan ang galit ng Panginoon. At ang pagsasalarawan din ng puot ng Panginoon sa kasalanan, sa ikatlong baul, hinayaan niya ang araw ay magliwanag ng sobra hanggang sa kaya niyang sunugin ang mga tao na hindi nagsisisi sa kanilang pagkakamali. Panlima, di pa tapos, di ba? Kung isipin mo, parang, Lord, sobra-sobra naman yan. That's who God is. Yun lang talaga. Hindi naman natin mababago to. Kahit naman pilit nating iwasan, nariyan yan. At mas maiking intindihin na lang natin. At maaaring yung ilan sa atin, baka nga gusto nyo nang umuwi, at baka nga yung iba nanonood, tumigil na, ayokong pakinggan yan, galit ng Panginoon yan. It will not help you. Hindi makakatulong sa atin. So tapusin natin, sa ika-5 saro, ay sobrang dilim. Biruin mo, no? May sumusunog sa kanila, pero sobrang dilim din. So wala kang makikita, di mo na makikita yung katabi mo. As in, sobrang dilim. There's no, wala ka na makikita and you will really feel alone kapag nandun tayo sa moment na yun. Talagang yung taong nandoon sa puot ng Diyos, sabi, wala ka nang makikita, sobrang dilim, sobrang hirap, sobrang sakit. Kung dito, parang feeling natin, nag-iisa tayo, dun talaga, magiging isa na lang tayo. Wala na tayo makakasama dun, kahit ang presensya ng Diyos. At ang pampito, at sobrang sakit nga daw nararamdaman nila, yung mga dila nila, nakadikit na sa kanilang ngala-ngala. Wala, ganun na. So, inexplainable. Ang nakakaranas lang niya, mga na-stroke. Yung mga dikit na yung dila sa ngala-ngala. So, that's, ayun yun. At yung pang-anim, natuyo ang tubig. At talagang wala ka nang asahan sa mundo. There's no hope anymore. So it doesn't make sense na maglakad-lakad ka, baka may makita kang isang bagay na makatulong sa iyo, wala na. At ang 7 saro, sinabi dito, ay ang pagtatapos, sinabi na it is done, tetelestai. At sabi, may malakas na lindol at nawasak ang lahat ng bagay at dumating ang paghuhukom ng Diyos. Ngayon, mga inibig ng Diyos at mga anak ng Diyos. Sa pag-aaral natin last week, I want to remind you, habang binasa natin ang 7 perpektong galit ng puot ng Panginoon sa taong makasalanan at hindi nagsisisi, how did you receive it? Nairita ka ba? Nagalit ka? Nagalit na nga yung Diyos, galit ka pa rin? Natakot ka ba? Kaya again, it's a common thing na magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Tama yun. Pero, paano? Does it change you from last week na pinag-aralan natin yung galit ng Diyos? Tapos ngayon, na binabasa uli natin to, ganun pa rin ba uli? Walang pinagbago? So, kung wala, subukan uli natin at baka magkaroon pa tayo ng mas malalim na pananaw. Kung matandaan ninyo, sige sa next verse. Sa tuwing babasahin natin, ang 7 puot ng Panginoon sa mga taong hindi nagsisisi sa kanilang pagkakamali, sa gantong paraan natin na-appreciate ang ating Panginoong Hesus. Sa mga matatagal na sa faith, mga dekada-dekada na, I'm doing you a favor, or God is doing us a favor. Hindi ito bagay para takutin tayo o pabigatin ang ating mga loob. Kasi kahit sabihin ko sa inyo, mahal na mahal niyo si Lord, lagi niyo naririnig yan. That's how we share the gospel nga, di ba? Jesus loves you. It's just a common thing to us. Napaka-babaw na lang na salita kung iisipin. Pero muli, gusto kong paalala sa inyo.
na ang galit ng Panginoon, una, hindi mo na mararanasan dahil kay Jesus. At dahil sinabi to ng Panginoon, instead of getting irritated or getting mad or just being scared, it should push you to appreciate of what Jesus did for you and me on the cross. Tama? Sinulat ba to para takutin tayo ng Panginoon? Yes, somehow to give us fear of the Lord in our hearts. Para maalala natin at makilala talaga natin kung sino siya, di ba? Sabi nga ni R.C. Sproul, at alam nyo, yung topic na ito, kahit CCF, ito rin topic nila, nagulat nga rin ako eh. So it's really timely to talk about this, no? It should draw you nearer to the love of God. Kasi, sa mga nagsisimula pa lang sa mga bisita namin dito, nakakatakot po ba na narinig niyo? Opo, nakakatakot po talaga. Pero alam mo, kapatid, ikaw at ako, kung mananampalataya ka sa ginawa ni Kristo na siya ay namatay para sa iyo at para sa akin, na gayon na lang ang pag-ibig niya sa iyo, na ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo at para sa akin, kapag naniwala ka doon at pinanghawakan mo, hindi dahil kung anong relihiyon mo o mas mabait ka sa katabi mo o mas masama siya, hindi, dahil may namatay na para sa iyo, hindi ka na mamamatay at hindi mo na mararanasan ang puot ng Diyos. Dahil ibinuhos niya na ito kay Kristo. Ulitin ko, kapatid. As we grow in our faith, nakakahiya naman, di ba? Na sa Panginoon, yes, of course, we have preferences to the attributes of God. Pwede kang mamili kung anong mga katangian ng Diyos sa meron doon. Pero dapat naman, habang tumatagal tayo sa pananampalataya, kahit itong gantong attributes o katangian ng Diyos, dapat mahalin din natin yung puot at galit ng Diyos. Hindi lang yung puro naka-smiling God, and a singing God, and a dancing God over you, yung ating nire-receive. We should receive an angry God over wickedness and sin. And even to any imperfection. Kailangan matutunan nating mahalin kung sino siya talaga. At sabi nga ni R.C. Sproul, balikan natin, if there is a God, only loving God, but there's no wrath, judgment, righteousness, it's an imaginary or an idol only. That's not who God is. I want you to appreciate. Ito, mga babae, anong gusto nyo? Siyempre, sa lalaki. Anong gusto nyo? Yung ganito yung tiyan? Bilog? O yung may abs? Tell me honestly. Yung may biceps and triceps? Yung pag gumanon siya, makikita mo na talagang macho. Mga babae, come on, tell me. Of course, di ba? Ngayon pa lang. Come on, huwag niyo sabihin na, hindi ako mahilig sa macho. Eric, gamitin na natin yung katawan natin, ha? Dadabay na kita. Dalawa na tayo. Best friend naman kita, matatanggap mo naman kung ano, di ba? Huwag mo lang ako itatwa, okay? Di ba? Anong gusto nyo? Wala kasing may abs dito. Wala ba tayo may abs? Sino ba may abs dito? Si Erickson lang. Yung walang muka, abs lang. Hindi, halimbawa lang. Halimbawa, tatanungin ko yung asawa ko, nasa online pala, I love you, dear, kasi may sakit nga yung asawa ko. Siyempre, kung bibigyan ng chance yung asawa ko, gugustuhin niya as much as possible kung kakayanin ko yung si Louie na may abs at si Louie na may biceps and triceps. Bakit? Siyempre, number one, it's pleasing. It's a picture of a healthy body and at the same time, a body you know that can protect you. Di ba mga babae? Sabihin nyo hindi, Ate Janet. Di ba ano gusto mo? Yung tambaloslos? O ano, si tambaloslos sa damay. Yung ano, di ba? Macho, maton, foreigner, apam. Siyempre, bakit apam? May pera, di ba? Bakit naman hindi? Kayo naman. Huwag na tayo magpaka-hipokrito dito, mga babae. Pero hindi lahat yan, puro sa katawan. Ingat-ingat din kayo.
Pero as much as possible, di ba? Ay, ito pala si Brother John, nakita ko, yan oh, medyo matikas, di ba? Ayun, si Kuya Willie pala. Pag gumanon yan, macho. Kesa naman sa amin ni Eric, di ba? Pag tumayo si Eric, oh, di ba? Pag gumanon si Eric, nako, mapagtatanggol ba ako? Ako rin naman, di ba? Parang di ko kayang tumakbo ng mabilis. Kapag, tanungin ko kayo, bakit gusto nyo ng ganon? Ngayon, kung ganito tayo mag-isip, ayoko ng ganyan, baka suntukin ako eh. Ayoko ng macho, baka gulpihin ako niyan. Ayoko ng masigla katawan o healthy, baka naman kung ano gawin sa akin yan, maltratuhin ako. Gano'n ka ba mag-isip, babae? Hindi. Di ba? Ang isip ninyo, hindi, wala akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin, yung ano yung magandang benepisyo ng isang lalaking may maayos sa pangangatawan. Tama po ba? Tama? Hindi naman tayo nagpapakaano dito na parang ito yung preferences mo. Ito lang yung ideal talaga. Mga babae, syempre naman, ano ba ang gusto mo yung... Hindi tayo nag-ano ng physical, hindi tayo nang mamaliit. Hindi ko sinasabi yon. Ine-encourage ko mga lalaki, magpaka-healthy tayo ng katawan. Ayun yung gusto kong sabihin sa inyo. Pero, kung papipiliin kasi ang babae, talagang pipiliin niya yung maayos-ayos naman. Kasi, bakit? Meron kang utak, di ba? Nag-iisip ka. Bakit ganon pag sa tao? Pero tanong ko, kapatid, tingin kayo dito, bakit pag sa Diyos, ayaw natin nung matapang, strong, may paninindigan, righteous. Kasi inisip natin, baka itapon ako sa apoy ng impyerno niyan. Eh bakit pag lalaking macho? Sino ba yun yung gusto mong artista? Come on. Donnie. Diba? Bilib ako kay Nani. Ideal talaga yung gusto niyang guy. Matangkad, athletic, nagbabasketball, may abs, pogi, may skincare, maputi. Bakit naman? Hindi naman nakakahiya yun. Tama yun. Kasi yun yung maayos di ba? Pero hindi ko naman, porket maitim kami, talo na kami. Hindi naman yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Ang sinasabi ko lang, di ba? Pag sa tao, okay lang sa atin, hindi natin agad, hindi, baka saktan ako niyan, baka gulpin ako niyan. Baka lokohin ako, ayoko sa pogi. May ganun ba? May ganun prinsipyo yung mga babae? Mahilig ba kayo sa pogi? Huwag niya na sabihin, syempre. Baka maging hipokrito naman tayo niyan I tell you, at the end of the day, kung may option ka, pipiliin mo yung preferences mo at yung gusto mo. Bakit sa tao, ganun tayo, pero sa Diyos, hindi. Diba ang iniisip natin, negative. Ang Diyos, nagagalit. No, kapatid. Dapat isipin natin, ang Diyos, nakaka-inlove siya kapag galit siya. Come on! Church! Come on! Nakaka-inlove ang isang lalaking nagagalit. Tama ba? Lalo na kung matuwid. Halimbawa, basusin ka, magalit na lalaki, nakasama mo. Binastos ka na, hindi pa nagalit, binastos ka. Ayokong banggitin yung word, baka Pero, di ba? Tayong mga tao, nai-inlove tayo kapag yung mahal natin nagagalit sa tamang bagay. Pero pag sa Diyos, ayaw natin. Come on, ICF, fall in love with God. Mahalin mo ang Diyos mo. Ito siya. Buong buo, walang nililihim. Siyempre, kasi ganito rin iniisip natin, pag nagagalit ang Diyos, nagagalit siya sa iyo. No. Nagagalit ang Diyos sa maling ginagawa mo. Tama? How can a mother and a father hate his own child? Hindi. But, nagagalit ang mga magulang. Bakit? Dahil napapahamak siya sa mga maling ginagawa niya. So that's who our God is. At the same time, balikan natin last week.
For you to appreciate this angry God na laging galit sa hindi mabuting bagay, yung binasa nating 7 bowl, the golden cup, kapatid, hindi lang yung kinalimutan ng Diyos. Meron ba dito na habang binabasa natin yon kanina, iniisip mo na ininom ni Kristo lahat yon? Meron ba? Na itong puot na ito na sinalarawan kanina, na binasa ng maayos at buong damdamin ng ating kapatid, naisip mo ba na ito yung saro na dapat mong dadanasin, pero ito yung saro ng puot ng Diyos na ininom ni Kristo para sa iyo at para sa akin? Naalala mo ba? O inisip mo lang yung feelings mo, nakakatakot, bakit ganyan ang Diyos? Naisip mo ba, kapatid? Na hindi lang kinalimutan ng Diyos yung puot sa iyo o sinantabi, kundi lahat ng puot na iyon mula sa galis, sakit, kadiliman, lindol, kamatayan, parusa, dugo na napuno yung karagatan ng mga taong namatay, lahat ng puot na iyon ay pinasan ni Kristo sa cross. That's the spiritual wrath of God. That's the man and the God whom we should adore. Naisip mo ba yun habang binabasa natin kanina? Na yung galis na yun, na sakit sa balat, lahat yun hinigop ni Jesus. Na yung mga lindol na yun, yung puot at galit ng Diyos na halos na magunaw ang buong mundo, lahat ng yun ininom ni Kristo. Lahat ng yun nandoon sa kanyang spiritual suffering. Yung araw na sobrang galit ng Diyos, pinalakas niya para masunog yung mga tao, hindi na lang dahil hindi mo siya mararanasan, hindi mo siya mararanasan dahil naranasan na ng iyong Panginoon. Siya na yung kumuha. Sabihin mo sa akin, hindi ka mahal ng Diyos. And I will rebuke you tonight. God loves you so much. Fall in love with your God. Huwag kang matakot mawala ang buhay mo. Sabi nga ng salita ng Panginoon, huwag tayong matakot sa mga kayang pumatay ng ating katawan. Matakot tayo sa kayang pumatay talaga sa ating katawan at kayang magtapon sa atin sa apoy ng impyerno. Don't fear to lose the world. Huwag kang matakot. Matakot ka na mawala sa iyo itong napakagandang Panginoon na ito, yung ating Panginoon Jesus, the most gentleman ever live, who will protect you and not just protect you, na may sasaksak sana sa iyo, papatay sana sa iyo, pero siya yung humarang para hindi ikaw yung masaksak. Shame on the spirit that's still creeping into us, that's saying, don't appreciate the wrath and anger of God. No. Appreciate your God. Alam ko, mahirap intindihin at unawain at mahirap tanggapin. We need to grow. Kailangan maunawa mo na ito. And this is one of the way of God para ma-appreciate mo. Mahalin mo siya kung sino siya. Kapag may umaway sa inyo spiritually, asahan mo yung katabi mo ipagtatanggol ka niya. That's your brother and sister in Christ. Tama ba? Amen. Let's enjoy Him. Alam mo, hindi naman problema nakakainlab ang mundo eh. Hindi naman problema na ang lakas ng pleasure ng mundo. Ang problema, hindi lang natin makita yung gaano kaganda yung Panginoon.
Kasi sigurado ako, ikaw at ako gusto natin maging masaya, tama? Diba? Kaya nga naman tayo gumagawa ng mali. Kasi gusto nating maging masaya. Gusto natin ng masarap. Gusto natin ng bagay na magbibigay sa atin ng kapayapaan, enjoy. Pero alam mo kapatid, you don't need to enjoy this world para maging masaya. Mas maganda ang Panginoon kaysa sa mundong ito. I tell you, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mong mahalin ang hindi ka ibig-ibig. Ulitin ko, baka hindi mo na-catch up. Hindi ka pinipilit ng Diyos na siya mahalin mo dahil mas maganda ang mundo kaysa sa Kanya. Ulitin ko for the third time, God's beauty is eternally valuable compared to the beauty of this world. Hindi mas maliwanag ang mundo at hindi niya kayang pantayan yung kaya niyang ibigay sa kayang ibigay ng Panginoon. Pero bakit minsan binipilit natin ang tignan mag-enjoy sa mundo? Because we fail to look at the divine beauty of the Lord. So yung nga yung pinag-usapan natin, the divine beauty of Jesus' glorious anger. Nagagalit, pero magandang galit. At sana kayong mga babae, pag nagka-boyfriend kayo, at binastos kayo sa daan, o magkaroon kayo ng asawa, hindi sila yung aatras at babahagang buntot at iiwan kayo sa kalsada. I hope you would find a man na hindi sila yung mananakit sa inyo, pero handa silang ipaglaban ka kapag ikaw ay namimistreat. Gusto niyo ba ng gentleman? O gusto niyo kayo na magtatanggol? Chivalry is dead. Gusto niyo ba kayo bubuhay sa amin? Kami bubuhay sa inyo. Okay, basahin natin ulit. Next verse. Okay, ayan ang sabi ni Jesus. Tignan mo. He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, "My Father, if it is possible, let this cup of suffering." Kita mo kapatid, alam ni Kristo yung iinumin niya eh. Alam niya yung bigat. At hindi lang niya mabigat, it's eternally weight. Yung bigat niya walang kasing bigat. Pero ininom niya yung lahat. Kaya pag binabasa niyo yung Revelation, that's the wrath of God that Jesus took on the night of Gethsemane when He is praying.